Naalala ko siya minsan kapag pagod ako or kapag feeling ko ang cold ng mundo. Kasi this story reminded me that love is not always loud. Minsan, dumadating siya sa anyo ng isang taong tahimik lang na naglalakad sa tabi mo pauwi. This happened when I was in college. Third year ako noon and tulad ng maraming students dito, malaking bahagi ng araw ko ang commute. Hindi naman sobrang layo ng inuwian ko, pero kailangan ko pa ring maglakad palabas ng campus papunta sa usual jeep stop ko. Hindi siya delikado in a dramatic sense, pero alam mo iyon, iyong paggabi na, pagod ka na, dala mo pa lahat ng gamit mo, at gusto mo na lang makarating sa bahay. Doon naging regular sa buhay ko si Nico. Classmate ko siya sa dalawang subjects, tapos naging groupmate ko rin sa isang project. Hindi siya yung maingay sa klase. Hindi rin siya yung tipo na gustong maging center ng attention. Tahimik siya most of the time pero hindi awkward kasama. Marunong makinig. Kapag may group work, nandun talaga siya. Maasahan. Minsan nga mas napapansin ko pa siya dahil steady siya, hindi dahil nagpapapansin. One afternoon, medyo late natapos ang class namin. Habang nag-aayos ako ng gamit, tinanong niya ako kung saan daw ako sumasakay pa uwi. Sabi niya, sabay ka na, daan din naman ako roon. Wala namang kakaiba sa akin nun. Marami namang magkaklase ang sabay-sabay umuuwi. So, naglakad kami, usap lang about school, profs, requirements, normal things. Pagdating sa jeep stop, tumabi lang siya sa akin habang naghihintay. Nung dumating yung jeep ko, pinauna niya akong sumakay dahil siksikan na. Tapos, bago umalis, sabi niya, message ka pag nakauwi ka na. Ang basa ko lang doon noon, mabait siyang tao. Kinabukasan, nangyari ulit. Then, the next week, nangyari ulit. Hanggang sa naging normal na siya. Hindi naman araw-araw dramatic. Most days, sobrang ordinary lang. Magtatanong siya, uuwi ka na? Tapos, sabay kami maglalakad. Minsan madaldal kami, minsan tahimik lang. Minsan kukunin niya yung mabigat kong bag without making a big deal out of it. Minsan kapag mahaba ang pila sa jeep, hihintayin niya akong makasakay muna bago siya umalis. Kapag umuulan, ilalapit niya sa akin iyong payong. Kapag gabi na at medyo madilim na sa labas ng campus, mas nagiging natural na sa amin iyong sabay na paglakad. Dahil paulit-ulit nangyayari, hindi ko na rin binigyan ng meaning. Sa isip ko, ganito lang talaga siya. Thoughtful, responsible, safe. Hindi ko siya tiningnan romantically nun at wala talaga akong idea na may mas malalim pa pala ron. May friend ako na minsang nagbiro. Parang may gusto sa'yo si Nico. Tinawanan ko lang. Sabi ko, hindi, mabait lang talaga yon. To be fair, mabait naman talaga siya sa ibang tao. Hindi siya iyong sweet sa akin tapos bastos sa iba. Kaya mas naniwala akong ganun lang talaga ang personality niya. At saka siguro, hindi rin ako sanay sa idea na may taong mag-adjust ng paulit-ulit para sa akin. Eldest daughter ako and I grew up being practical. Iyong tipo na sanay magbuhat ng sariling gamit, umuwi mag-isa at huwag maging abala sa iba. So kapag may taong mabait sa'yo, minsan ang una mong iniisip ay good person lang siya, hindi he is choosing to do this for me. Looking back, ang dami kong hindi napansin. May isang gabi na sobrang tumatak sa akin. Exam week iyon, pagod kaming lahat, tapos biglang bumuhos ang ulan. Wala akong dalang payong kasi maaraw nung umaga. Siya meron pero maliit lang. Sabi ko okay lang, tatakbo na lang ako hanggang sakayan. Tiningnan niya ako na parang ang unnecessary ng plano ko. Sabi niya, ba't ka tatakbo? Halika na. Hindi naman talaga kami kasya ng maayos sa payong. Basang-basa ay yung kalahati ng balikat niya habang naglalakad kami. Ilang beses kong sinabi na siya na lang mauna or ako na lang ang mabasa pero ayaw niya.
Pagdating sa jeep stop, sobrang haba ng pila. Sabi ko, umuwi ka na. Matatagalan pa ako dito. Sabi niya, okay lang. Hintayin na lang kitang makasakay. Naalala ko, sinabi ko pa nun, hindi mo na kailangan gawin ito. Tahimik siya sandali, tapos sinabi niya, alam ko, gusto ko lang. That should have told me everything. Pero hindi ko pa rin talaga na-gets. Siguro may mga tao lang talagang hindi marunong magbasa agad ng gentle affection, lalo na kapag sanay kang i-dismiss ang sarili mong needs. Hindi ko hinanap yung meaning ng ginagawa niya dahil ang nasa isip ko nun, if someone really like me, siguro mas obvious, mas direct, mas clear. Hindi yung ganito kasimple. Then our schedules change. May bagong subjects, bagong groupings, bagong oras ng classes. Hindi na kami laging sabay matapos. Sa una, normal lang sa akin. Ganon talaga pag college. Pero after ilang araw, may napansin ako sa sarili ko. Kapag mag-isa akong naglalakad papunta sa jeep stop, may kulang. Yung usual na lakad, parang mas mahaba. Yung paghihintay sa pila, parang mas nakakapagod. Nahuli ko rin ang sarili kong tumitingin sa likod ko minsan, kahit alam ko namang wala siya. Doon ako unang kinabahan. One afternoon, may nakasabay akong friend namin palabas ng campus. Tinanong niya, hindi ka na ba hinahatid ni Nico? Sabi ko, busy na yata. Then, very casually, sinabi niya, ang sipag nga niya dati. Kung ako iyon, di ko kayang maglakad pabalik araw-araw. Huminto talaga ako. Sabi ko, anong pabalik? Doon ko nalaman. Hindi pala talaga yung jeep stop ko ang sakayan niya. Hindi man sobrang layo, pero hindi iyon convenient para sa route niya. After niya akong ihatid at hintayin makasakay, kailangan pa pala niya maglakad pabalik para sa sarili niyang sakayan. Which meant, all those months, hindi siya simpleng sumasabay lang. He was choosing to go out of his way for me. Akala ng friend namin alam ko na. Apparently, halata na raw sa ibang tao. Ako lang ang hindi nakagets. Naalala ko yung biyahe ko pauwi that day. Nakasakay ako sa jeep, siksikan, mainit, maingay, pero ang tahimik ng utak ko sa isang part. Parang biglang nag-replay lahat. Iyong pagkuha niya ng bag ko kapag mabigat. Iyong paghihintay sa pila. Iyong pagtabi sa akin habang nag-aabang ng jeep. Iyong message kapag nakauwi ka na. Iyong gabing umuulan at basang-basa na siya, pero hindi pa rin umalis. Biglang nag-iba lahat ng meaning. Hindi na siya random kindness. Hindi na siya convenience. Care pala iyon. Intentional care. At doon ko na-realize na may isang tao matagal na akong iniingatan in the most quiet way possible and I almost missed it completely. That night, hindi ako mapakali. Gusto ko siyang i-message, pero nahihiya ako. In the end, nag-send lang ako ng simple, thank you pala sa paghatid sa akin lagi. Matagal bago siya nag-reply. Tapos sabi niya, walang anuman. Safe ka kasi pag nakakasakay ka ng maayos. Simple lang yung message. Pero ang bigat niya sa akin, hindi niya ginawang joke, hindi niya rin pinaliit. Honest lang, nag-usap kami ng mas mahaba after that. Doon ko inamin na nalaman ko na hindi naman pala niya route yung sakayan ko. Nagsorry pa ako kasi parang ang tagal kong hindi napansin. Natawa siya. Sabi niya, hindi mo naman kasalanan. Hindi ko na naman sinabi. Then after a while, umamin na rin siya. Sabi lang niya, nagustuhan kita noon pa. Hindi ko lang gusto na may lang ka sa akin, so inisip ko, samahan na lang muna kitang umuwi. I stared at that message for so long. Kasi doon ko naintindihan kung bakit sobrang gumaan ang pakiramdam ko sa kanya all those months. Hindi niya kasi ginawang burden sa akin ang feelings niya. Hindi niya ako pinilit mag-respond. Hindi niya ako ginawang responsible sa emotion niya. He just stayed kind, consistent, gentle,
A few days later, nagkita kami after class at kumain sa maliit na lugawan malapit sa school. Wala namang grand moment. Umupo lang kami, nag-usap, at first time kong naging honest sa kanya ng ganun. Sinabi ko na hindi ako sanay may nag-aabang sa akin. Hindi ako sanay na may taong nag-adjust para lang gumaan ang araw ko. Sanay ako lagi na okay lang ako mag-isa. Tahimik lang siyang nakinig. Then he said, hindi mo naman kailangang masanay agad, kahit daan-daan lang. I think that was the moment I really fell for him. Hindi dahil umamin siya. Hindi dahil months na pala niya akong gusto. Kundi dahil sa paraan niya ng pagmamahal. Hindi maingay. Hindi mapilit. Hindi kailangan patunayan sa maraming tao. Nandun lang siya sa ordinary parts ng araw ko, making them lighter. Eventually, naging kami. Hindi naman agad-agad after that dinner. Dahan-dahan lang. Mas maraming usap, mas maraming sabay na lakad, mas maraming honesty. Pero kung tatanungin ako hanggang ngayon kung ano ang pinaka-romantic na ginawa para sa akin ng isang tao, ito pa rin ang una kong maiisip. Just a boy, then later a man, who kept walking me to the jeep stop because he wanted to make sure I got home safe. And maybe sa iba, maliit na bagay lang yon. Pero kung sanay kang maging independent, sobrang laki pala ng pakiramdam kapag may isang tao na hindi ka naman tinatratong mahina pero gusto ka pa ring samahan. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto niya. We're still together now. Hindi na college ang setup, hindi na jeep ang usapan most days, pero may version pa rin noon sa buhay namin. Hinihintay pa rin niya akong makaalis ng maayos. Nagtatanong pa rin siya kung nakauwi na ba ako. At sa tuwing ginagawa niya yun, bumabalik sa akin iyong girl na nakapila sa jeep stop, pagod galing class. Hindi alam na may isang taong matagal na palang pinipiling samahan siya. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.